Invincible Divine Sword Kabanata 10. Ang pinakamalakas na nakuhang sword technique. Yun lang. Sa pagtingin kay Su Li na nahulog sa dulo ng kanyang paningin, lahat ay nagulat ng mahabang panahon. Pati si Jian Shanju ay natalo. Noon, muntik nang walisin ni Jian Shanju ang mga nakapaligid na bansa, pero ngayon, natalo na. Tinalo ni Yang Xiaotian sa harap niya. At si Su Li, na gumanap ng Jian Shanju, ay isang bihirang henyo na may super martial soul. Tumingin si Su Li kay Yang Xiaotian, nagulat at nagalit, at sa wakas ay nahimatay. Bago siya mawalan ng malay, hindi niya talaga maisip kung bakit siya natalo ni Yang Xiaotian. Hindi ba sinabi ng Divine Sword Academy na ang batang ito ay pangalawang antas ng martial soul? Talagang natalo siya sa pangalawang antas ng martial soul. At natalo siya ng lubusan. Napaka-vulnerable niya sa harap ni Yang Xiaotian. Sa pagtingin sa nahimatay na si Su Li, nagising ang lahat. Ang mga guro at estudyante ng Shanghai Academy ay sumugod upang gamutin siya. Ang lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian na nakatayo sa harap ng stone sword at hindi umatras ni isang hakbang, at ang kanilang mga puso ay magulong. Nabigla sa nakakatakot na swordsmanship ni Yang Xiaotian. Lalong nabigla sa nakakatakot na talento sa swordsmanship ni Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, nag-alinlangan pa ang lahat kung sino ang henyo at sino ang basura. Sa nakaraan, ang pangalawang antas ng martial soul ay isang basura sa mata ng lahat. Ngunit kung ang pangalawang antas ng martial soul ay isang basura, paano naman si Su Li? Hindi man lang mahuli ni Su Li ang espada ni Yang Xiaotian, hindi ba siya magiging masayang? Naisip din ng lahat sina Chen Bingyao at Exi Chu na natalo ni Yang Xiaotian noon. Dati, hindi sineryoso ng lahat. Ngunit ngayon kahit si Su Li ay natalo ni Yang Xiaotian, at lahat ay tumingin muli kay Yang Xiaotian, palaging nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Tumingin sina Chen Bingyao at Exi Chu kay Yang Xiaotian, na naging kalmado mula simula hanggang wakas matapos talunin si Su Li, at biglang nakaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Hindi lamang sina Chen Bingyao at Exi Chu, ngunit sa katunayan maraming tao sa eksena ang naramdaman nang muli silang tumingin kay Yang Xiaotian. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng pagtingin sa isang Tyrannosaurus Rex na nakatago sa kawan ng mga tupa. Sa oras na ito, lumakad din sina Lin Yong at Chen Yuan patungo kay Yang Xiaotian na may matinding pananabik, pagkabigla, at hindi kapani-pani walang mod. Sa wakas ay ipinakita ni Yang Xiaotian ang nangungunang nakuhang martial arts na Kanghai swordsmanship. At ang Kanghai swordsmanship ang nakarating sa tugatog. Ang Tiger King Feast, Four Seasons swordsmanship, at Sword 13 ay nilinang hanggang sa tugatog, iyon lang, ngunit kahit ang nangungunang nakuhang martial arts gaya ng Kanghai swordsmanship ay nilinang hanggang sa tugatog. Sa sandaling ito, sila ay labis na nasa sabik na ang kanilang mga puso ay nanginginig. Hindi pa ito nangyari sa daan-daang taon ng Divine Sword Academy. Walang freshman ang knuckle-inang ng pinakamataas na nakuhang martial arts hanggang sa tugatog. At walang freshman ang nakakaintindi sa mga stone sword sa 100 Sword Square. Hindi sa banggitin na siya ay pumasok sa larangan ng menor de edad na tagumpay ng direkta pagkatapos na maunawaan. Tumayo si Chen Yuan sa harap ni Yang Xiaotian at sinabing, "Bata." Speaking of this, ewan ko ba sa sobrang excited niya, nabulunan siya at hindi natuloy. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chen Yuan na isang matalinong desisyon para sa kanya na hilingin kay Lin Yong na hayaang manatili si Yang Xiaotian. Si Lin Yong ay nasa napakakomplikadong mood. Kasabay nito, pinagsisihan niya na napakasama niya at hinayaan lamang niyang manatili si Yang Xiaotian sa Divine Sword Academy sa loob ng isang taon. Kung talagang hindi makalusot si Yang Xiaotian sa ikapitong antas pagkatapos ng isang taon, hindi ba kailangang umalis sa Divine Sword Academy ang isang pambihirang henyo ng espada? Nang maglaon, nalaman ni Lin Yong na si Yang Xiaotian ay nag-ambala ni Suri sa panahon ng kanyang pag-unawa sa Stone Sword. Galit na galit siya at itinuro ang lahat sa Divine Sea Academy. Aayusin ko ang account na ito sa iyong din. Ang pag-unawa sa tibak na bato ay isang bagay ng pagkakataon. Kung ikaw ay nag-ambala, magiging mahirap na intindihin muli ang parehong batong espada sa susunod. Dahil may puwang sa puso ng espada. Katumbas ito ng pagsira sa magandang pagkakataon ni Yang Xiaotian na maunawaan ang Stone Sword. Dahil dito, pinalo ni Lin Yong ang kanyang dibdib at tinatak ang kanyang mga paa. Nang makita ang galit ni Lin Yong, mahinahong sinabi ni Yang Xiaotian, "Hindi mahalaga, naantala lang ito. Kahit na ito ay nag-ambala ng 100 beses, kung gusto kong maunawaan, maaari ko itong maunawaan muli anumang oras." Pagkatapos noon, muli niyang naintindihan ang espadang bato sa kanyang harapan. Hindi nagtagal, ang 10 metrong taas na espadang bato ay nagsimulang umusad muli.
At sa pagkakataong ito, tila mas malakas ang espada kaysa noon. Nang makita ito, lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian na para bang isa siyang halimaw. Matapos maputol mula sa pag-unawa sa batong espada, talagang naiintindihan niya muli ang batong espada. At anumang oras, hanggat gusto niya. Tumingin si Chen Yuan kay Yang Xiaotian na nakatayo sa harap ng stone sword, napapalibutan ng sword energy, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik, "Okay, okay, God bless my Divine Sword Academy. Ang aking Divine Sword Academy ay gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang sword genius." Kasabay nito, tuwang-tuwa niyang sinabi kay Lin Yong, kung sino man ang maglakas loob na hindi hayaan ang batang ito na manatili sa Divine Sword Academy, ipaglalaban ko siya para sa kanyang buhay. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang libro, isang bar, isang tingin. Nagulat ang lahat. Handa si Vice President Chen na ipagsapalaran ang kanyang buhay para mapanatili si Yang Xiaotian. Nang marinig ito, hindi nagalit si Lin Yong, ngunit nahihiya. Siya ay bulag, halos itaboy niya ang gayong talino sa espada. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Chen Yuan. Kung alam niyang si Yang Xiaotian ay isang sword genius, hindi niya ito hahayaang manatili ng isang taon lamang. Nakita ni Hu Xing na handa si Chen Yuan na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mapanatili si Yang Xiaotian sa Divine Sword Academy, at ang kanyang selos kay Yang Xiaotian ay lalong lumakas. Sa sandaling ito, isang malakas na hangarin na pumatay sa kanyang puso. Nang ang puso ni Hu Xing ay napuno ng matinding layuning pumatay, biglang bumaril ang stone sword ng 1,000 talampakan ng sword energy. Ang sword energy ay dumiretso sa langit. Kahit na sa araw, ang lakas ng espada na dumaloy diretso sa kalangitan ay parang bubuladyan pa rin ito si Hu Xing. Sa sandaling ito, hindi lamang ang Divine Sword Academy, ngunit kahit na maraming mga master sa Divine Sword City ang nakakita ng kamanghamanghang sword energy na ito. Napakalakas ng sword energy. Sinong estudyante ng Divine Sword Academy ang nakaintindi ng Supreme Sword Way? Si Pang Zigang, ang Lord of the Divine Sword City City Lord Mansion, ay tumingin sa direksyon ng Divine Sword Academy at gulat na sinabi. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, mabilis na suriin kung sinong estudyante ng Divine Sword Academy ang nakaintindi sa pinakamataas na paraan ng espada. Yes, Lord City Lord. At nakita rin ng mga pharmacist sa Pharmacist Hall ng Divine Sword City ang kamanghamanghang sword energy na ito at nagulat silang lahat. Pumunta ka at tingnan kung sinong estudyante ng Divine Sword Academy iyon. Mabilis ding tinanong ni Lin Yuan, ang Lord of the Pharmacist Hall, ang kanyang mga parmasyutiko na suriin. Halos buong pamilya ng Divine Sword City ay humiling sa mga tao na magtanong. At tiningnan ni Hu Xing ang nakakabulag na sword energy ni Shi Jian, at ang kanyang mukha ay lalong naging pangit. Gayunpaman, nang ang kanyang mukha ay naging pangit muli, si Shi Jian ay nagpaputok ng isa pang kamanghamanghang enerhiya ng espada, diretso sa kalangitan, na para bang pinupukaw ang hangin at mga ulap ng kalangitan. Lalong naging pangit ang mukha ni Hu Xing. Nagulat ang lahat sa Baijian Square nang makita nila ang kamangha-manghang sword energy ng Stone Sword. Ito ang unang pagkakataon para sa mga freshmen ng Divine Sword Academy na makakita ng isang tao na nakakaintindi sa Stone Sword. Nang makita ang lakas ng espada na pumapailan lang sa langit, nagulat sila ng walang kapantay. Sa katunayan, hindi lamang ang mga freshmen, kundi pati na rin ang mga guro ng akademya tulad ni Cao Lu ay labis na nagulat. Nakita na nila ang mga estudyante na naiintindihan ang Stone Sword noon, ngunit ang mga estudyanteng iyon na nakaintindi ng Stone Sword noon ay hindi gumawa ng ganoong kalaking ingay. Noong naintindihan ng mga estudyanteng iyon ang Stone Sword noon, ang sword energy ay parang fountain, na maaari lamang mag-spray ng mahigit 10 metro ang taas. Ngunit ang lakas ng espada sa kanilang harapan ay higit pa sa isang fountain, isa lamang itong sobrang canyon. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagliliwanag ni Yang Xiaotian kay Shi Jian, ang sobrang artillery na espada sa mga mata ni Cao Lu at ng iba ay nagpatuloy sa pagbomba sa 9 na araw. Natamba si Jiu Shen Fengyan. Ang sword gas kay Yang Xiaotian ay naging mas makapal. Pinanood ni Lin Yong, Chen Yuan at iba pa ang mas malakas na sword chi ni Yang Xiaotian. Lahat sila excited at nagulat. Mula sa pananaw ng napakalakas na sword gas, nagpatuloy si Yang Xiaotian sa kaliwanagan, sa takot na mapunta sa kaharian ng Docheng. Tumingin ang karamihan ng Shanghai College kay Yang Xiaotian, na nagpapaliwanag kay Shi Jian. Hindi napigilan ng isa sa mga guro ng Shanghai College na harapin ang Cao Road. Ang Yang Xiaotian na ito ay talagang pangalawang antas ng higanteng pagong na martial arts.
Pagkatapos ay titigan si Cao Lu sa mga mata ng kamatayan. Maliwanagan kaya ng isang pangalawang antas na higanting pagong na martial arts ang stone sword na hindi napagtanto ng maraming henyong estudyante. At ito ba ay direktang pumapasok sa kaharian ng Xiaocheng? Pagkatapos magambala, ang isang pangalawang antas na higanting pagong na kaluluwa ng martial arts ay maaaring maliwanagan muli anumang oras. Ito ba ay isang pangalawang antas ng martial arts na magagawa ito? Pinaglaruan mo kami. Nagtataka pa siya kung sadyang inilarawan ng Divine Sword Academy si Yang Xiaotian bilang pangalawang antas na higanting pagong na martial arts. Sa katunayan, si Yang Xiaotian ay isang super martial art. Noong una ay gustong sabihin ni Cao Lu na si Yang Xiaotian ay isang ang second level na giant turtle martial arts, ngunit matapos makita ang nakamamatay na hitsura ng guro ng dagat ng Sea God, bigla siyang nabulunan. Hindi niya maiwasang mapatingin sa dean na si Lin Yong. Gusto niyang umiyak ng walang luha. Hindi dahil sa sinabi niya na si Yang Xiaotian ay isang second-level giant turtle martial arts. Sabi ng Dean. Ito ang ibon. Gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyayari. Sina Xi Chu, Shen Bingyao at iba pang mga guro at estudyante ng kolehiyo ay tumingin din kay Lin Yong. Sa oras na ito, gustong malaman ng lahat kung ano ang nangyayari kay Yang Xiaotian Wan. Kung sino man ang magsasabi na ang martial arts ni Yang Xiaotian ay ang pangalawang higanting pagong na martial arts, ito ay upang kuskusin ang kanilang mga utak upang kuskusin sa lupa ng 100 beses. Tinitigan ni Lin Yong ang kanyang sarili gamit ang mga mata ng mabangis na hayop, at labis din siyang nababagabag. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari, dahil ang kanyang deserted eye test na ang martial arts ni Yang Xiaotian ay talagang isang higanting pagong. At nandoon ang higanting pagong, hindi masasabing pawang ilusyon ang kanyang nakikita. Gayunpaman, hindi niya maisip kung ano ang nangyayari sa martial arts ni Yang Xiaotian. Maliban kung nag-isip si Lin Yong ng isang posibilidad. Sa sandaling ito, ang taong nagtanong tungkol sa balita ng Dashan Sword City House ay mabilis na nagulat ng balita na narinig niya ito kay Lord Pang Zigang, ang may-ari ng Shenzhen City. Ano, ang Shijian ng Baijian Plaza ay isang estudyante ng pangalawang antas na higanting pagong na martial arts. Narinig ni Pang Zigang ang balita, mali ang kanyang mukha, at pagkatapos ay galit na galit. Bumaga ang mukha ng kalaban sa ulo ng baboy. Natigilan ang mga tauhan niya. Ang isang pangalawang antas ng higanting pagong na martial arts ay maaaring magpapaliwanag sa stone sword sa Baijian Square. Pinutok ng daliri ni Pang Zigang ang kanyang mga tauhan ng may galit, hindi ka ba matino sa iyong ulo? O naiihi ka ba gamit ang iyong bibig? Ang kamay ay biglang gustong umiyak, ang nasa hustong gulang, ang mga tao ng Sword Academy ay kumalat sa ganitong paraan, na sinasabi na ang martial arts ni Yang Xiaotian ay nakilala mismo ni Dean Lin Yong, iyon ay, ang higanting pagong na kaluluwa ng martial arts. Ngunit kakaiba, mahigit 10 araw na ang nakakaraan, ang buwan ng pagsusuri noong unang taon na ang nakalipas, ang espada ni Yang Xiaotian 13, ang 4 na season na swordsmanship, si Tiger Wang Quan ay nagsanay lahat para maabot ang rurok. Ngayon ay ang bagong student exchange meeting ng Shenzhen College at Shanghai College. Nakita ng Superworm Soul Genius ng Shanghai College si Yang Xiaotian na naliwanagan si Shijian at inatake si Yang Xiaotian. Naantala niya ang pagliliwanag ni Yang Xiaotian, ngunit sinipan ni Yang Xiaotian. Mamaya, ipinakita ni Suri ang ghost swordsmanship ni Da Song, ngunit tinamaan pa rin ito ng phantom sword method ng pick ni Yang Xiaotian. Sa huli, ang Swords Mountain, na nawala ng isang siglo na nawala sa loob ng isang siglo, ay ipinakita. Tinamaan pa rin ito ng tuktok ni Yang Xiaotian at ng polar sword swordsmanship. Tuwang-tuwa siyang nagulat sa balita ni Pang Zigang na ngayon lang niya narinig. Gayunpaman, ang mas maraming sinabi niya, mas kakaiba. Ang tunog ay unti-unting lumiliit. Dahil ito ay pangalawang antas ng martial arts. Kakaiba ang nararamdaman ng lahat. Matapos makinig kay Pang Zigang, napaisip siya, at sinabi sa sarili, Giant Turtle Martial Arts. Dahil personal itong nakilala ni Lin Yong, dapat ay ito ang higanting pagong na martial arts. Pero posible ba, hindi lahat ng higanting pagong at martial arts ay nasa ikalawang antas? Sa oras na ito, iniulat din ng pharmacist ang mga resulta ng pagdinig kay Lin Yuan. Yang Xiaotian. Natigilan si Lin Yuan, biglang ngumiti, ito pala ang bata. Hindi nakakapagtaka. Sabi niya, kailan pa lumabas ang Sword Academy na may napakagandang kendo genius? Dahil ito ang batang ito ay normal. Sa mga araw na ito, sa tuwing naiisip niya ang refined foundation ni Yang Xiaotian, nahihirapan siyang kumalma. Gayunpaman, ang batang ito ay tila mas masama kaysa sa kanyang naisip.
Napakasama ng level ng pharmacist, at pati ang talent ng kendo ay napakasama. Yang Xiaotian. Narinig din ni Chen Zihan ang mga resulta ng investigasyon, ngunit ito ay nagdududa. Bakit pamilyar ang pangalan na ito? Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Bigla ba niyang naisip ang pinsan ng taong ito? Ang pag-iisip kay Cheng Beibei ay nagsabi na ang taong ito ay nagpanggap na parmasyutiko ng palasyo ng parmasyutiko, si Chen Zihanliumi ay sumimangot. Dahil sinabi ni Cheng Beibei na ang taong ito ay nagpanggap na parmasyutiko ng palasyo ng parmasyutiko, wala siyang opinyon kay Yang Xiaotian. Lumipas ang oras. Lumipas ang isang oras. Sa wakas, ganap na napagtanto ni Yang Xiaotian na ang lahat ng espada ay gumagalaw sa Shi Jianzhenqi. Dahan-daang nakabawi si Shi Jianzhenqi. Babalik ang lahat sa kapayapaan. Ang hangin ng espada ng katawan ni Yang Xiaotian ay nagsimulang kumawala ng dahan-dahan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang taong madilim sa Baijian Square. Nakatitig sa kanya ang lahat ng may berdeng mata. Nakita ni Yang Xiaotian ang mga ekspresyon ng lahat, at ang kanyang mga mata ay nahulog kay Lin Yong at Chen Yuan. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sinabi sa kanilang dalawa, "Mga din, naunawaan ko na ang espadang bato, at kailangan kong bumalik upang pagsamahin ito. Kung wala ng iba, babalik muna ako." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Binuksan ni Lin Yong at Chen Yuan ang kanilang mga bibig. Sa nakalipas na oras, ang daming nag-iisang salita ng dalawa, pero hindi sila umimik. Tiningnan ni Lin Yong ang figure ni Yang Xiaotian na nawawala sa 100 Sword Square at tinanong si Chen Yuan, "Sa tingin mo ba ay galit sa akin ang batang ito?" Nagulat si Chen Yuan nang makitang medyo kinakabahan si Lin Yong. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ang hitsura ng Dean. Si Lin Yong ay ang Dean ng Sword Academy, at ngayon ay nag-aalala siya kung may mag-aaral na magagalit sa kanya. Tumingin si Chen Yuan sa likod ni Yang Xiaotian, ngunit umiling at hindi nagsalita. Sa oras na ito, ang mga dahon ng ginkgo tree sa Sword Academy ay nahulog, mga gintong piraso, at nahulog sa mga bakas ng paa ni Yang Xiaotian. Mula sa malayo, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay tila nabahira ng isang piraso ng gintong liwanag. Sa pag-alis ni Yang Xiaotian, ang mga tao mula sa Shanghai Academy ay nagpaalam din at umalis. Masyado silang nahiya na manatili pa, at wala na silang mukha para manatili pa. Sa pagtingin sa mga guro at estudyante ng Shanghai Academy na papaalis, sina Lin Yong at Chen Yuan ay natural na may masamang mukha. Dean, sa tingin mo ba dapat nating sabihin sa 5 mahusay na master ng espada ang tungkol sa sitwasyon ni Yang Xiaotian? Biglang sabi ni Chen Yuan kay Lin Yong. Bagamat si Lin Yong ay Dean ng Shenjian Academy, ang pinakamataas sa seniority ay ang 5 mahusay na sword masters ng Shenjian Academy. Gayunpaman, ang 5 dakilang sword master ay nakaupo sa sword hall ng inner courtyard ng Shenjian Academy, naiintindihan ng Supreme Sword Way, at hindi umalis sa sword hall sa loob ng maraming taon. Kung walang malaking bagay, kahit si Lin Yong ay hindi maalarma ang 5 mahusay na master ng espada. Narinig ni Lin Yong na sinabi ni Chen Yuan kung dapat niyang iulat ang sitwasyon ni Yang Xiaotian sa 5 tibak na gulang. Ang 5 malalaking espada ay nagpapaliwanag sa pinakamataas na kendo sa bulwagan ng espada. Ayaw nilang istorbohin sila. Sabi nga nila, kahit na ang kolehiyo ay may henyo sa super martial arts, huwag mong isusumbong sa kanila. Maliban kung ang ilang mga mag-aaral ay makakaunawa ng higit sa 10 mga espadang bato sa 100 Sword Square, kailangan nilang mag-ulat ng 5 tao. Bagamat kamangha-mangha ang talento ng kendo ni Yang Xiaotian, ngunit ngayon lang niya napagtanto ang isang stone sword. Sinabi ng 5 malalaking espada na maliban na lang kung may mga mag-aaral na makapagpaliwanag ng higit sa 10 espadang bato, ang ibang mga bagay ay hindi na kailangang iulat sa kanila. Umiling si Lin Yong, Yang Xiaotian, hindi pa rin namin iniuulat ang 5 espada na luma na. Sa pagsasalita tungkol dito, kay Chen Yuan ay nagsabi, maaari mong kolektahin ang lahat ng mga libro tungkol kay Wan. Gusto niyang pag-aralan muli ang martial arts ni Yang Xiaotian. Tulad ni Lord Pang Zigang, ang may-ari ng Shenjian City, nag-isip din siya na hindi posibleng hindi lahat ng higanteng pagong at martial arts ay nasa ikalawang antas. Magiging exception ba ang Giant Turtle martial arts ni Yang Xiaotian? Nais niyang hanapin ang impormasyon upang makita ang anumang aklat na nagtala ng Giant Turtle martial arts ni Yang Xiaotian. Ngayon ay naalala niya ang eksena ng dating pagtawag ni Yang Xiaotian sa higanteng pagong na martial arts. Habang iniisip niya, lalo siyang naghihinala.
Okay, Din, hahayaan kong kunin ng mga tao ang lahat ng Wan Box ngayon. Naunawaan ni Chen Yuan ang kahulugan ni Lin Yong at tumango. Sa kasalukuyan, walang pag-aalinlangan, agad na nakolekta ni Chen Yuan ang mga aklat ng Wan. Naghiwalay ang lahat sa Baijian Square. Bumalik si Hu Xing sa kanyang bakuran, kumakaway ang kanyang manggas, at isang kamanghamanghang espada ang sumabog sa malaking batong pier ng bakuran. Nang makitang pangit ang mukha ni Hu Xing, maraming estudyanteng sumusunod kay Hu Xing ang natakot at hindi makapaglakas loob na magsalita. Bumalik ka muna. Nakipagkamay si Hu Xing, gusto kong tumahimik mag-isa. Walang lakas ng loob na magsalita ang lahat at umalis na. Nang umalis ang lahat, hindi itinago ni Hu Xing ang kanyang mga intensyon sa kanyang puso, tulad ng isang nasugatang hayop, Yang Xiaotian, paano kung natanto mo ang unang espadang bato, hindi ako naniniwala, maaari mong matanto ang pangalawang espada na bato. Pagkabalik ni Yang Xiaotian sa bahay, nagpractice siya ng stone sword swordsmanship na kagagaling lang sa bakuran. Ang set ng swordsmanship na ito ay tinatawag na Laiyang Sword Method. Ito ang espada ni Yang kay Yang. Biglang, sa bakuran ni Yang Xiaotian, gamulong ang sword wave, at ang mainit na sword wave ay ginawang parang apoy ang buong bakuran. Sa pagitan ng mga espada ni Yang Xiaotian, ang hangin ng espada ay parang araw, na sumasalamin sa liwanag na parang araw. Sa cultivation, lalong umiinit ang kanyang sword gas. Hanggang gabi na. Pagkatapos magsanay ni Yang Xiaotian ng eskrimador ni Lai Yang sa Docheng, nagsimula siyang magsanay ng Shilongju. Sa operasyon ni Shilongju, ang 6 na dragon ni Zeki ay naglalakad sa paligid niya. Matapos masira ang tuktok ng likas na 4 na yugto, ginaisan niya ang 2 totoong dragon. Ngayon, 6 na totoong dragon ang nagising niya. Sa ilalim ng basbas ng 6 na totoong dragon, ang kanyang lakas, depensa, at pag-atake ay bumubuti. Sa oras na ito, ang palengke ay nasa paligid ng ulo ni Yang Xiaotian, at nilamon ni Zhang Ko ang 9 Heaven Xuanwu Martial Arts at ang Black Snake Martial Arts Soul. Kung ikukumpara sa nauna, maraming pagbabago. Ang basalt turtle shell ay naging mas makapal. Ang mga kaliskis ng itim na ahas ay parang itim na bakal, at sa ilalim ng tiyan ng itim na ahas, 2 matambok na punto ang nakataas, na parang mangganganak sila ng 2 paa. Naramdaman din ni Yang Xiaotian ang pagbabago ng Black Snake at hindi niya maiwasang magulat. Kailangang may paa ang ahas. Ano ang palatandaang ito? Hindi ba dapat? Sa pag-iisip ng posibilidad, nasasabik si Yang Xiaotian. Pagkaraan ng madaling araw, nagpractice siya ng martial arts na ipinagpalit kahapon sa Docheng, at muling dumating sa Book Pavilion ng Shenzhen College. Matapos ang kapalit ng mga daya, hindi siya agad umalis, ngunit ipinagpatuloy ang pagbabasa ng mga libro tungkol kay Wan. Sa isa sa mga aklat ng Wan, kinumpirma ni Yang Xiaotian ang hula sa kanyang puso. Ang kanyang Black Snake Martial Arts Soul ay tanda ng pagbabagong anyo sa isang dragon. Itim na dragon. Huminga ng malalim si Yang Xiaotian. Ang Black Dragon ay ang emperador ng pamilya Shenlang. Ito ay kapareho ng antas ng Golden Holy Dragon. Bukod dito, naramdaman ni Yang Xiaotian na ang kanyang Black Dragon martial arts ay tila hindi isang ordinaryong itim na dragon. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Kung anong uri ng itim na dragon, alam ko ito pagkatapos talagang mag-transform ang kanyang Black Dragon martial arts. Isinara ni Yang Xiaotian ang libro at iniwan ang libro. Tiningnan ni Lu Zelen ang pag-alis ni Yang Xiaotian, at ang kanyang mga mata ay komplikado at hindi maipaliwanag. Kahapon, ang Baijian Square ay parang isang super artillery sword, at nakita rin niya ito, ngunit kailangan niyang bantayan ang Book Pavilion at hindi makapunta sa Baijian Plaza. Biglaan. Bukod dito, nalaman din niya na natalo ni Yang Xiaotian si Suri gamit ang Phantom Swordsmanship at Kanghai Swords kahapon. Nabatid din na ang Phantom Swordsmanship ni Yang Xiaotian at Kanghai Swordsmanship ay nagsanay hanggang sa rurok ng perpektong sitwasyon at umabot sa rurok. Ang rurok ng perpektong kaharian. Pag-akyat sa tuktok. Bulong ni Lu Zelen. Dati, araw-araw na nakikipagpalitan ng cheat si Yang Xiaotian. Nakakatawa na inisip nila ni Hu Xing na hindi maintindihan ni Yang Xiaotian at lubos na hindi maintindihan ang mga panloloko na hiniram niya. Hindi pala naiintindihan ng mga tao. Naiintindihan ko talaga. Pagkalipas ng 2 taon, tinatalo mo ba si Hu Xing? Sabi ni Lu Zelen. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, nang sabihin ito ni Yang Xiaotian, naging biro ng lahat ng guro at estudyante ng Shenzhen College si Yang Xiaotian pagkatapos kumain.
Paano naman ngayon? Sa sandaling ito, biglang tumakbo palabas ng book pavilion ang isang estudyante, at kasabay nito, tinawag niya, si Yang Xiaotian ay nagpunta muli sa Baijian Plaza para maliwanagan si Shi Jian. Nanginginig si Lu Zelen sa buong katawan. Dahil binago din ni Yang Xiaotian ang kanyang martial arts manual kahapon, pumunta siya sa 100 Sword Square para intindihin ang Stone Sword pagkatapos umalis sa book pavilion. Mauunawaan ba ni Yang Xiaotian ang pangalawang espadang bato ngayon? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng puso ni Lu Zelen na tumibok ng malakas. At ang balita na mauunawaan ni Yang Xiaotian ang pangalawang espadang bato ngayon ay nakarating sa tainga ni Hu Xing. Nanlamig ang buong katawan ni Hu Xing nang marinig niya ang balita. Pagkatapos, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bangis, Yang Xiaotian, hindi ako naniniwala na mauunawaan mo ang pangalawang espadang bato ngayon. Hindi lang naniwala si Hu Xing, hindi naniwala si Cheng Beibei, at hindi naniwala si Yang Zong. Si Shi Jian ay napakahirap na paliwanagan. Ito ay napakabihirang kung ang isang tao ay makakapagtanto ng isang espada sa loob ng ilang taon. Hindi sila naniniwala na kayang maliwanagan ni Yang Xiaotian ang dalawang espadang bato sa loob ng dalawang magkasunod na araw. Nakuha ni Lin Yong at Chen Yuan ang balita, at aksidente rin iyon. Gusto kong mapagtanto muli ang pangalawang batong espada ngayon. Umiling si Lin Yong, magkakaroon ba ng mabilis na tagumpay ang batang ito? Hindi niya itinanggi na si Yang Xiaotian ay ang henyo ng kendo ni Wu Zuang, ngunit para sabihing napagtanto ni Yang Xiaotian ang dalawang espadang bato sa loob ng dalawang magkasunod na araw, nakaramdam pa rin siya ng kabaliwan. Tingnan natin. Tanong ni Chen Yuan kay Lin Yong. Tumango si Lin Yong, ibinaba ang bagong nakolektang Wan Book, at dumating sina Chen Yuan at Chen Yuan sa Baijian Square. Gayunpaman, sa Lin Yong, lumabas lang si Chen Yuan sa looban. Biglang, isang nakamamanghang espada sa kanyang harapan ang bumangon sa langit at dumiretso sa siyam na araw. Napakabigla ng espada. At napakabangis nito. Hindi pa tumutugon sina Lin Yong at Chen Yuan, at isa na naman itong espada. Napatingin ang dalawa sa direksyon ng espada, na may nakakakilabot na mukha. Ang direksyon na iyon ay Baijian Square. Ito ba? Intersection. Nagkatinginan ang dalawa at nagulat sa isa't isa. Sa pinakamabilis na bilis sa kasaysayan, lumipad sila sa Baijian Square. Ganyan si Rao. Nang lumipad ang dalawa sa Baijian Plaza, napalibutan ang plaza ng mga guro at estudyante ng kolehiyo. Sa karamihan ng tao, si Hu Xing ay nagdoble kamao, na nakatingin kay Yang Xiaotian na nakatayo sa harap ng pangalawang batong espada. Si Yang Chong sa tabi niya ay tumingin kay Yang Xiaotian, ngunit ang kanyang puso ay walang katapusang kawalan ng pag-asa. Ang Cheng Beibei ay komplikado din. Tungkol sa Stone Sword ng Baijian Plaza, ang Shenjian College ay palaging may alamat na kailangan nitong magkaroon ng makapangyarihang sword heart para maliwanagan ang Stone Sword. Sa bawat oras na liliwanagan ko ang isang tibak na bato, gaano man kalakas ang puso ng espada, kailangan ng hindi bababa sa isang taon upang matuno upang patuloy na mapagtanto ang pangalawang tibak na bato. Ngunit ano ang tungkol kay Yang Xiaotian? Bakit ko kayang maliwanagan ang aking pangalawang batong espada kinabukasan? Paano ito ginawa ni Yang Xiaotian? Hindi lang naisip ni Cheng Beibei, hindi maintindihan ng lahat ng guro at estudyante sa eksena. Hindi rin maintindihan ni Lin Yong at Chen Yuan. Maliban na lamang kung ang Jiangxin ni Yang Xiaotian ay napakalakas sa isang kakilakilabot na antas. Sa oras na ito, nakatayo sa harap ni Shi Jian, si Yang Xiaotian ay tila nasa mundo ng yelo at nyebe. Sa mundong ito ng yelo at nyebe, ang mga espada ng nyebe at nyebe ay lumilipad sa buong kalangitan. Sa mga mata ni Yang Xiaotian, ang mga espadang yelo at nyebe na ito ay naging mga espadang yelo at nyebe. Sumayaw ang eskrimidor ng yelo at nyebe na may paggalaw ng espada. Di nagtagal, gumagalaw na ang yelo at nyebe na mga espada ni Yang Xiaotian. Nakita ng lahat na ang mga snowflake ay nagsimulang lumutang sa itaas ng tuktok ni Yang Xiaotian at sa paligid ng katawan. At parami ng parami ang mga snowflake, na sumasakop sa buong 100 Sword Square. Sa oras na ito, ang araw ay mabangis, ngunit ang mga snowflake ay lumipad sa Baijian Square. Ang mga magagandang eksenang ito ay nakaapekto sa kaluluwa ng lahat. Ang pangalawang Stone Sword na paraan ni Yang Xiaotian ay ang Cold Moon Sword Method. Ang unang batong espada ay ang Laiyang Sword Method. Ngayon ang pangalawang batong espada ay ang Cold Moon Sword Method. Sa oras na iyon, ang pag-ikot ng yin at yang ay umiikot, at ang tigas ay malambot, at ang kapangyarihan ng dalawang espada ay tataas muli.
Sa paglipas ng panahon, ang mga snowflake sa Baijian Square ay nagiging mas siksik at ang mga snowflake ay lumalakas. Ang snowflake ay umiikot kasabay ng hangin, tulad ng isang dragon ng mga snowflake. Kasabay nito, kamangha-manghang malamig. Nagulat ang mga taong nakatayo sa plaza at saka napaatras. Nang makitang malapit ng umapaw ang mga snowflake sa plaza, biglang huminto ang mga snowflake sa gilid ng plaza. Kasunod nito, si Shi Jianjianqi ay nagsimulang maglaho ng dahan-dahan. Bumalik sa kanyang katawan ang snowflake sword Shi Niyang Xiaotian. Halos mawala ang mga snowflake na sumasayaw sa araw. Binuksan niyang Xiaotian ang kanyang mga mata. Nakita niya si Hu Xing na nakatayo sa karamihan at tinitigan siya ng mukha. Nagtama ang mata ng dalawa. Sa panginginig ng lahat, lumapit sina Lin Yong at Chen Yuan. Mas excited pa ang dalawa kaysa kahapon. Xiaotian, ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Chen Yuan kay Yang Xiaotian sa tono ng Supreme Baby. Ang lamang ng tono at ang matangkad ng ngiti ay napalunok ng lahat. Alam ni Yang Xiaotian na tinanong ni Chen Yuan ang kanyang sarili kung hindi siya komportable. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Kung tutusin, 2 araw ko nang naliwanagan ang 2 magkasunod na espadang bato. Okay lang ako. Umiling si Yang Xiaotian. Si Lin Yong, na orihinal na kinakabahan, at ang puso ni Chen Yuan ay bumabagsak. Kung wala, yung 2 din, babalik muna ako. Sabi ni Yang Xiaotian. Nagmamadaling sinabi ni Lin Yong, okay, pagkatapos bumalik, huwag kang masyadong magtrabaho, huwag kang mapagod, ikaw na ngayon kapag lumaki ang iyong katawan. Huwag kang mapagod. Ikaw ba kapag lumaki ang katawan mo ngayon? Napatingin ang lahat kay Lin Yong na may pagtataka. Noon pa man ay grabe na sila, noong makalumang din, kailan pa sila natutong maging mainit sa mga estudyante. Okay, ang dean. Sinabi ni Yang Xiaotian kay Lin Yong, at pagkatapos magsalita, umalis siya sa Baijian Square. Sa araw, unti-unting lumayo ang figure ni Yang Xiaotian. Ang manipis na figure ni Yang Xiaotian ay tila nagsuot ng ginintoang liwanag. Tumingin sina Lin Yong at Chen Yuan kay Yang Xiaotian, na umalis, at ang dalawa ay nasa sabik. Gawin ng mga tao na mapabilis ang koleksyon ng mga libro tungkol sa martial arts sa mundo. Biglang sabi ni Lin Yong kay Chen Yuan. Siya ngayon ay mas apurahang malaman kung ano ang martial arts ni Yang Xiaotian. Okay. Tumango si Chen Yuan. Hindi pa banggiti na pagkabalik ni Yang Xiaotian sa bahay, ipinagpatuloy niya ang paglinang ng Cold Moon Sword Method. Pagkabalik ni Hu Xing sa kanyang bakuran, diretso niyang binomba ang espada at tinamaan ang lahat ng pier ng bato sa bakuran. Brother Hu, nakatira ngayon si Yang Xiaotian sa labas ng ospital, o nakahanap ako ng pagkakataon na patayin siya. Ang sabi ni Deng Yi, isang estudyante sa paaralan na tapat kay Hu Xing, ay gumawa ng kilos ng pagpatay. Si Deng Yi, na maaaring maging estudyante sa panloob na kolehiyo ng Sword College, ay likas na magaling, at hindi mahina ang paglilinang. Umiling si Hu Xing, ang pagpatay sa kanya sa Shenzhen City, sobra na. After thinking about it, he said, the final exam, there is the assessment of the wild hunter in the wild, and at the end of the time, pagdating niya sa wild, we will do it again. Speaking of which, nanlamig ang mga mata ko, I want to let this kid's bones disappear. Sa huling pagsusulit noong nakaraang taon, may mga estudyanteng nakabaon sa bibig ng hayop. Sa oras na iyon, hinayaan niyang mamatay si Yang Xiaotian sa bibig ng mabangis na hayop. Kung namatay si Yang Xiaotian sa bibig ng mabangis na hayop, kahit na gustong suriin ng Sword Academy, magiging mahirap na malaman ng anuman. Tumawa si Deng Yi, okay, pagkatapos ay hintayin ang pagtatapos ng final exam para patayin siyang muli. Sa pagsasalita tungkol dito, nag-aalangan, ang batang ito ba, mayroon bang posible, ipagpatuloy ang paliwanag kay Shi Jian bukas. Biglang hinawakan ni Hu Xing ang sakit ng buong katawan, ang kanyang buong katawan ay nanikip, at ang kanyang boses ay namamaos, my fucking will not believe it, maaari din niyang maliwanagan ang ikatlong stone sword bukas. Pagkatapos bumalik sa bahay, si Yang Xiaotian ay nag-practice ng Hanyu sword technique sa estado ng pagiging perpekto, at pagkatapos ay nagsimulang pinuhin ang mga table tasks. Mas mainam na maging handa para sa pinakamahusay na 4-elephant elixir, kaya natural na wala siyang masyadong marami. Anyway, marami pa siyang medicinal materials ngayon. Hanggang sa hating gabi na si Yang Xiaotian ay nagsanay ng dragon art.
Kinaumagahan, pinagpraktisan niya ang top-notch innate secret book na ipinagpalit niya mula sa book pavilion kahapon. Siya ay nagsasanay ng swordsmanship sa mga araw na ito, kaya ang nangungunang likas na lihim na libro na ipinagpalit niya kahapon ay hindi isang sword technique, ngunit isang leg technique na Divine Wind Leg. Ang Divine Wind Leg na ito ay medyo kawili-wili. Kung pagsasanay mo ito sa perpektong estado, maaari mong pasabugan ng isang bagyo gamit ang isang paa. Kung maisasanay mo ito hanggang sa tuktok, maaari ka pang lumikha ng isang bagyo na parang buhawi na may isang paa. Binasa ni Yang Xiaotian ang Divine Wind Leg Secret Book, isinulat ito, at nagsimulang magsanay. Maya-maya, may malakas na hangin sa bakuran. Halos tanghali na nang mag-practice siya ng Divine Wind Leg sa pagiging perpekto. Kamakailan, naramdaman ni Yang Xiaotian na walang sapat na oras sa isang araw. Lalo na pagkatapos na maunawaan ang espadang bato, gumugugol siya ng kalahating araw sa pagsasanay ng stone sword swordsmanship araw-araw. Sa makatuwid, nagpasya si Yang Xiaotian na magsanay ng nangungunang martial arts ng Book Pavilion hanggang sa maliit na antas ng tagumpay sa hinaharap. Gayunpaman, sa pag-iipon ng oras, ang mga martial arts na ito ay malaot madaling makalalampas sa mahusay na antas ng tagumpay at perpektong antas, kaya hindi na kailangang magmadali upang magsanay sa mahusay na antas ng tagumpay sa parehong araw. Sa ganitong paraan, maaari siyang maglaan ng 2 oras upang gumawa ng iba pang mga bagay. Naglakad si Yang Xiaotian papunta sa bakuran ni Luo Qing at nakita niya si Luo Qing na nagsasanay ng boxing. Nakita niya na sa tuwing sumuntok si Luo Qing, mahigit 100 marka ng kamao ang nalilimbag sa hangin. At ang mga marka ng kamao ay sinamahan ng kakaibang apoy. Nang makita ang kakaibang apoy na ito, nagulat si Yang Xiaotian. Sa mga araw na ito, nagbasa siya ng mga aklat sa alchemy at nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa apoy ng langit at lupa. Mayroong lahat ng uri ng apoy sa pagitan ng langit at lupa, kabilang ang espiritual na apoy, kakaibang apoy, at banal na apoy. Kung masusupol mo ang mga apoy na ito at isama ang mga ito sa iyong tunay na chi, hindi mo lamang mapapahusay ang iyong tunay na pag-atake ng chi, ngunit mapapahusay din ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng tableta. Ang apoy na inilabas ng kamao ni Luo Qing ay dapat na isang uri ng espiritual na apoy o kakaibang apoy. Gayunpaman, kung ito ay espiritual na apoy o kakaibang apoy, napakahirap na supilan ito, dahil ang enerhiya ng mga apoy ng langit at lupa na ito ay lubhang marahas, at ang pagkakataon na matagumpay na masupol ito ay napakaliit. Maraming malalakas na lalaki ang nabigong masupol ito, ngunit nasunog hanggang sa naging abo ng mga apoy ng langit at lupa na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay si Luo Qing sa pagsupil dito. Young Master. Sa oras na ito, nakita ni Luo Qing, na nagsasanay ng boxing, si Yang Xiaotian na paparating, huminto sa pagsasanay, lumakad at ngumiti. Huminto si Yang Xiaotian at nakangiting nagtanong, Luo Qing, kakaibang apoy ang apoy sa iyong kamao, tama ba? Magalang na sumagot si Luo Qing, oo, Young Master, maswerte akong nakuha ang kakaibang apoy noon, ngunit ito ay ang itim na apoy ng hangin sa dulo ng listahan ng kakaibang apoy. Tumango si Yang Xiaotian. Ang katawan ni Luo Qing ay talagang kakaibang apoy. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang apoy ng langit at lupa, ang espiritual na apoy ang pinakamahina, na sinusundan ng kakaibang apoy, at ang banal na apoy ang pinakamalakas. Kahit na ang kakaibang apoy sa dulo ng kakaibang listahan ng apoy ay mas malakas kaysa espiritual na apoy. Bukod dito, kakaunti ang kakaibang sunog, daan-daan lamang ang mga ito. Bihira para kay Luo Qing na mangolekta ng kakaibang apoy na Black Wind Flame. Bamantong hininga si Luo Qing at tumawa, upang mapasuko itong Black Wind Flame, muntik na akong mamatay. Halos masunog ako sa Black Wind Flame na ito. Sa paggunita sa eksena noong panahong iyon, mayroon pa rin siyang matagal na takot. Tinanong ni Yang Xiaotian si Luo Qing tungkol sa kanyang paglilinang. Sinabi ni Luo Qing na pagkatapos lunukan ng top grade na 4 Elephant Spirit Pill, ang kanyang tunay na enerhiya ay bumuti, ngunit mahirap pa ring makapasok sa kaharian ng Wuzong. Pagkatapos, pinuntahan ni Yang Xiaotian si Ali at ang gintong Armor Beast. Sa Ali at sa ibang tao ay nagsanay ng Diyos ng digmaan, at sa pinakamataas na grado na 4 Elephant Spirit Pill, mabilis silang umunlad at naging pangalawang antas na ng likas. Para naman kay Xiao Jin, mukhang hindi naman gaanong nagbago ang hugis ng kanyang katawan, pero mas matatas siyang magsalita at hindi na nauuto. Mahilig lang kumain ng karne ang maliit na lalaki at hindi mabubuhay ng walang karne. Siya ay madalas na lumabas ng lungsod upang manghuli ng mga hayop, at mahilig kumilos tulad ng isang layaw na bata, tulad ng isang 6 o 7 taong gulang na bata.
Si Yang Xiaotian ay lumabas ng bahay at iniisip ang tungkol sa apoy ng langit at lupa habang papunta sa pavilion ng libro ng akademya. Kung kaya niyang supilan ang apoy ng langit at lupa, walang alinlangan na malaki ang pakinabang nito sa kanyang alchemy. Para sa isang alchemist, gaano man kalakas ang kapangyarihan ng kaluluwa, o gaano man kalakas ang apoy ng langit at lupa na maaakit niya, ang pinakamataas na elixir na pinipino niya ay ang pinakamahusay. Gayunpaman, kung kaya niyang supilan ang banal na apoy at gamitin ito para pinuhin ang elixir, may pag-asa na ang pinakamahusay na elixir na kanyang pinino ay makakalusot sa pinakamahusay. Ang kapangyarihan ng pinakamahusay na elixir ay hindi maihahambing sa pinakamahusay na elixir. Ang pinakamahusay na elixir, pagkatapos matemperatura ng banal na apoy, ay napakadalisay, at ang mga epekto ay mas kaunti. Gayunpaman, napakakaunting mga banal na apoy sa mundo, ilang dosenang mga uri lamang, at ang mga banal na apoy na ito ay nakatago sa malalawak na bundok at ilog. Hindi madaling hanapin ang mga ito. Tingnan ang book pavilion sa Wuyiko. Nagtataka ako kung mayroong isang libro na naglalarawan sa banal na apoy sa pavilion ng libro ng akademya. Napaisip si Yang Xiaotian, at hahanapin niya itong mabuti pagdating niya sa book pavilion. Pagdating sa silid-aklatan, si Yang Xiaotian ay nakipagpalitan ng isang nangungunang likas na swordsmanship at nagsimulang maghanap ng aklat na naglalarawan sa banal na apoy. Sa wakas, natagpuan niya ang isa. Gayunpaman, ang aklat na ito na naglalarawan sa banal na apoy ay mayroon lamang 12 ng mga pahina, na naglalarawan lamang ng mga hugis at kapangyarihan ng iba't ibang banal na apoy, at walang anumang mahalaga. Si Yang Xiaotian ay umalis sa silid-aklatan nang may pagkabigo na dala ang nangungunang likas na lihim na aklat ng swordsmanship. Nang makitang umalis si Yang Xiaotian sa silid-aklatan, maraming estudyante sa silid-aklatan ang sumunod sa kanya, tinatalakay kung patuloy na mauunawaan ni Yang Xiaotian ang ikatlong espadang bato ngayon. I bet Yang Xiaotian ay patuloy na mauunawaan ang ikatlong batong espada ngayon. Hindi ako naniniwala kahit napatayin mo ako. Naiintindihan pa rin ni Yang Xiaotian ang pangatlong batong espada ngayon. Narinig ko na pagkatapos bumalik si Senior Brother Hu Xing kahapon, pinasabog niya ang lahat ng halijing bato sa kanyang bakuran upang maging slag. Ang halijing bato ay pumutok sa pira-piraso. Kung gayon hindi ba siya uupo sa lupa sa hinaharap? Nagtawanan ang mga estudyante sa likod niya. Nakinig si Yang Xiaotian sa usapan ng mga estudyante sa likod niya at ngumiti. Umupo sa lupa. Ngayon, kung naiintindihan niya ang pangatlong espadang bato, iniisip ko kung babuhitin pa ba ni Hu Xing ang lupa sa kanyang bakuran. Dumating si Yang Xiaotian sa 100 Sword Square, at sa ilalim ng kinakabahang tingin ng mga estudyante sa likod niya, naglakad siya papunta sa ikatlong Stone Sword. Nang makitang ipagpapatuloy ni Yang Xiaotian ang pangatlong Stone Sword ngayon, nagulat ang mga estudyante. Maiintindihan ni Yang Xiaotian ang ikatlong espadang bato. Excited na sigaw ng isang estudyante. Ang pananabik ay parabang mauunawaan niya ang ikatlong espadang bato. Biglang sumugod ang mga estudyanteng ito para sabihin sa isa't isa. Tumingin si Yang Xiaotian sa mga estudyanteng tumatakbo para sabihin sa isa't isa, at medyo natahimik. Tila ang pag-unawa sa isang stone sword ng mag-isa ay naging isang malaking masayang kaganapan sa akademya. Nang marinig ni Lin Yong at Chen Yuan na mauunawaan ni Yang Xiaotian ang ikatlong stone sword, mabilis nilang ibinaba ang kanilang mga lihim ng martial arts at sumugod sa 100 Sword Square, sa takot na mawalan sila ng pagkakataon. Nakalunok pa sila ng tigisang tableta. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na sila, biglang, ang enerhiya ng espada ay sumugod sa langit. Sa pagtingin sa nakakabulag na enerhiya ng espada sa 100 Sword Square, ang dalawa ay natigilan. Damn it! Isang hakbang pa ang huli. Sa bakuran ni Hu Xing, pagkatapos ng sword energy ay sumugod sa kalangitan, ang dagandong ng pinsala ni Hu Xing ay narinig, at kasabay nito, ang alikabok ay lumilipad sa buong kalangitan. Gaya ng hula ni Yang Xiaotian, sinimulan ni Hu Xing na iangat ang lupa sa kanyang bakuran.